So yung motor niya okay naman. So pakita ko maandar siya. Kapag pinag ko ito, humihinto. Ibig sabihin okay. Okay ito. Gumagana pa yung servo motor. Sunod naman yung relay. So tingin, nung tinis ko naman yung relay, ayan, nakastay yung 12 volts. Okay naman siya, tumutunog siya. Oh. Ibig sabihin okay pa itong relay. Yung may ilaw din yan. Wait lang. May ilaw yan eh. Oh. Ibig sabihin, nag-switch mo na yung relay. Ito lang talaga yung nakikita kung may sira dyan. Ito. Itong IC, either yan or ito. Tsaka itong mga mailar capacitor, bumutog na. Bumutog. Ayan, bumutog na rin. So yun lang muna sa ngayon. Yung input ng transformer na galing dito sa secondary. Ito. Yan yung input ng board. Papunta siya dito. Yan. So kung makikita mo dyan, may naka-indicate na 15 volts, 0, 15 volts. So dapat ang ma-read natin dyan ay 15 volts tsaka 0 dito. So try nga natin siya i-on para magkaalaman na. Kung makikita natin nag-voltage drop, nakasaksak yan, naka-power on. Voltage drop yung voltage, kaya pala hindi nag-automatic yung board. Itong board kaya pala hindi nag-automatic, sobrang baba. Next natin gagawin ay papalitan natin itong mailar capacitor. Ayan, 104J po yan. Pansin nyo, bumutog siya. Bumutog siya. Ayan, bumutog. So ito yung ipapalit natin. Ito A104J. Kung makita nyo ang pagkakaiba. Butog sa itaas. Yung isa butog sa itaas. Ito hindi. So tinis ko naman ito. Set natin siya sa nanofarad. Ito na 104J. Dapat ang lumabas sa inyo ay 104 farad. 102 good. Yung isa ay 104. Yun good. So palitan na natin ito. Halata na bumutog siya. Bumutog dito sa itaas. Napapalitan natin yan. I-skip pa lang muna.
So wala pala tong ano, wala naman tong polarity, kaya okay lang kahit magkabalot din. Okay na. Yung pinalitan natin na IC LM3580. So ayan, ito yung pinalitan ko. Yan, ito na IC. So ito yan, tinamaan na pala itong IC na ito, yung LM3580. Yan, at saka yan yung board, ito yung relay, may normally open, ito yung TIP 41 at saka TIP 42. So yan din yung IC dun sa isa, may serial number na LM224. Ayan yung ano yan, para sa tatanong so ayan. Okay, so ito yung ano, yung ABR natin. Ito yung nasira, yung LM224. So papalitan natin siya nito LM324. And kasi naman ko na din ng IC socket para madali yung pag ano. So tanggalin natin tong ano IC. So soldering pa. Tanggalin na natin tong lumang IC kasi hindi naga-driver yung motor natin. Kaya isa lang muna dito naman sa kabila. Ayan, i-skip muna na. Okay, tatanggal na natin. So ito na yung IC, natanggal natin. So dito siya nakalagay. So ilalagay din natin yan ng kaakma dito. So kung makikita nyo, may palubog na dyan sa box na yan. So dito rin yung may palubog kasi guide yan sa paglalagay natin ng IC. So yan, nalagay na natin. I-solder muna natin. Next, mag-solder muna tayo. Ang pag-resolder nito ng kabila na tapos ito naman dito, para hindi nagkakadikit-dikit yung mga terminal.
nakita nyo kanina, yung ayun, yung may pabunutan dyan. So, dyan din yung may palubong din yan sa IC. And then, itong LM324. Yan, ikakabit natin. Hanggang sa sakit. So, ayan. Try naman natin siya. Okay, so ayun, nagka-output na yung ABR natin. Kaso mag-adjust pa ako ng voltage nito dahil nasa under voltage yung ano na. Konting adjustment na lang ito. So yan lang muna. Gumana na, oh. Sakatan natin siya ng voltage. So ayan. So mag-adjust pa tayo ng voltage sa 195. So mali yung nasa settings niya. So okay na din to. Nagka-output na rin siya, oh. AC. Thank you Lord sa paggabay sa akin. Okay, so na-found out ko na yung problem pala nito, kaya pala naka-under voltage ito dahil ang kinabit na diode dito ay yung normal lang na diode. Dapat senior diode ang nakakabit dyan, kasi kung makikita natin sa side, no, senior diode dyan, yung ganito. Galing kasi ito sa unang technician, so hindi siguro na check na dapat ang nakalagay dyan ay senior diode. So palitan na lang natin ito. Okay, so ito na yung ABR natin. Yun yung output nya, 220 AC. Nilinisan ko na din yan. Nakarubuan ba? Hindi ito yung problema. Dyan yung nagka-problema dyan, no? Itong high and low transistor, driver IC. So ito pala yung pass. So gustong malaman. Yan, subukan natin natin dito sa TV. Yan sa TV. Sa iba't ibang mga lugar dito sa Binondo, magkakaroon naman ng Grande Countdown Fireworks Display at drone show mamayang hating gabi sa Jones Bridge para salubungin ang bagong taon. Well, Okay, sa lahat ng ating